Alam niyo ba, meron na namang niluluto yung mga buhaya dyan sa Kongreso. Grabe, ang kapal ng mukha ng mga bugok talaga, no? Naalala niyo yung Quadcom na nandun si Tatay Digong? Ayan, sa 20th Congress, bubuhayin muli at magkaroon ng Quadcom 2.0. Wow! Share kayo? O ito, pakinggan mo natin ang interview sa mga buhaya. Bakit po sa tingin niya, sir, kailangan maipagpatuloy na nga magkaroon ulit ng Quadcom at maipagpatuloy yung mga dinidinig nyo noong 19 Ang dami pang dapat na pag-usapan, ang dami pang dapat na puntuhan natin dito. For example, yung Pogo. We still have about 10,000 Pogo outlet in the country, no? Na naging maliliit na sapagkat binuwag na natin yung malalaki. And there are still thousands of illegal Chinese in this country. Na kinakailangan po natin puntuhan to. Pangalawa, yung tinatawag natin drugs, no? Nakita nyo, recently, our president even appeared, no? Na mayroong more than 8.7 kilos of drugs na nahuli, although walang napatay. Oo, yun ang nais natin puntuhan pa rin. Bakit marami pa rin drugs ngayon? Despite the fact na nung panahon nung dating Pangulo, napakarami ng napatay. Bumangon muli diba? Paano hindi dadami yung droga? Bumangon silang muli, diba sabi ni Da Junior? Sama-sama tayong babangon muli. Bangon na bangon, kasama ka. Ang kapal ng mukha naman itong si Abante, no? Talo na, nanalo pa. Kaya dapat doon talaga mag-imbestiga sa Senate, Attorney Harold Respicio, wag sa Kongreso. Kasi ito, talo na, pinapanalo pa ni George. Ang kapal ng mukha, magkaroon ng Quadcom 2.0. For what? Sino ang imbestigahan? Duterte na naman. At ang maganda siguro, imbestigahan ninyo sa Quadcom itong si Baki. Droga ka mo. Ito. Baon tayo sa kontrobersya. Mga Pilipino, mapapahiya dito. Alam nyo po, itong Quadcom 2.0, ito sinabi naman nila, no? Ang puntarya dito ay hindi lang si Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong, pinakulong naman nila sa The Hague, Netherlands, di ba? Ito yung cover up tungkol sa isyo kay Baki. Si Vice President Inday Sara ang puntarya talaga nila dito. Nix. Itong sa Quadcom 2.0. Isang kahibangan kung ganun ang mangyayari. So, ibig sabihin, in the next 3 years ni Ngagba ay puro imbestiga lang labang kay Vice President Inday Sara hanggat sa matapos ang kanilang termino, hanggat pagdating ng 2028, wala po silang proyekto baon ng Pilipinas. Alam nyo ho, Pastor Dila, kakana, talo ka na, nanalo ka pa, ang kapal ng mukha mo. Ito, gusto pang magkaroon ng Quadcom 2.0. For what? Demolition job against Duterte, trial by publicity, para sa inyong personal interest. Ilang bilyon na ba yung ginastos? Trilyon na siguro ng gobyernong bangag ang mukha. Hindi ba? Ngiwi ang mukha ay pangapala para pabagsakin ang mga Duterte. Hindi pa ba kayo nagsawa? Kawawa naman ang Pilipino. Pira ng bayan ang laging ginahasa ho ninyo. Hindi naman ho ninyo pira yan eh. Pero kung pira ho siguro ng mga Marcos Romualdez yan, demolition job against Duterte, sabi, tubusin nyo yung pera ho ninyo. Ang problema hindi naman pera ho ninyo yan Pera ng taong bayan yan. Pera ng mga taxpayer, mga kawawang OFW na sa ibang bansa nakipagsapalaran. Lalo na yung mga OFW sa Israel, Iraq. Digbaan doon. Huwag naman ho natin pabuhin ng Pilipinas. Masyado na hong sobra itong ginawa ninyong katarantaduhan at kalukuhan sa bansang ito. Naayos na po ni Tatay Digong Walang namatay ngayon kasi wala namang war on drugs kontra sa former President Duterte. Ang Duterte may war on drugs Pag may nahuling kontrabando, may nahuling sindikato. Pero dito, under Ngagba admin, may nahuling kontrabando, walang nahuling sindikato. Tanim pulburon nga ho yan, Mr. Abante.
Saan ka ba nakakita na ang mga durugista ngayon, sindikato, nagtatapon ng milyones na kontrabando sa karagatan? Pag-isipan mo, Pastor Dela, may utak ka pa. Quadcom 2.0 ha. Okay ho sana kung yung Quadcom 2.0 ay mabaling po dito kay Bake. Hindi ho para talaga yan kay Vice President Inday Sara Duterte. Quadcom 2.0. Anong gagawin ninyo? Gawa-gawa ng kwento. Ikukunik si Inday tapos padampot si Inday sa ICC. Mukhang ito yung cover up tungkol kay Bake na naman. Pero narito po ang sagot ni Vice President Inday Sara Duterte tungkol dyan. VP, on a similar question, what's your reaction to the pronouncement of some congressman who's clearly against you for the revival of the Quadcom 2.0? We are not surprised. Kanina, bago ako pumunta dito na-late pa nga ako, nagmamadali kami kasi galing ako sa isang Zoom meeting na hinahanap sa iyo ang laptop, no? Nasa akin ang laptop. So, pinatago ko lang sa iyo. So, kinuha ko na yung laptop ko ulit. Kanina, nasa Zoom meeting kami. Yun ang dinidiscuss namin. No? Kasama ka na Secretary Harry Roque, no? Na hindi ito titigil. So, wag tayong mag-expect na bago yung Congress ay titigil sila sa pangangatake nila. So, tutuloy-tuloy pa rin yung paghahabol nila sa iyo at tutuloy-tuloy yan na tambakan ka nila ng kaso. Yan din yung sinabi ko sa mga ka-meeting ko kanina. Because obviously, ang gusto nila ay burahin yung mga Duterte. Mga Duterte. Correct. At mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. In fact, kahit nga private individuals, ngayon, hindi na immune dahil nakakatanggap na sila ng mga letters galing sa BIR o kung ano man yung pwedeng kahanapan ng pagkakamali sa kanila. Grabe, no? Na, ano na yan obsession na yan, pag ganyan. Hindi na ho normal na simula na nagkaroon ng gobyernong Marcos Jr., ang Kongreso nakatutok sa mga Duterte para burahin ho nila sa mundo ng politika. Dahil tinik sa kanilang lalamunan ang mga Duterte. Lalo na si Vice President Inday Sara Duterte, talagang sure man yan magiging presidente at gusto nilang ipa-impeach para wala ho silang kalaban. Ang problema ho ang mga Filipino pumapalag na. Ilang porsyento na majority of the Filipino ayaw ma-impeach, ayaw mapag-usapan yung impeachment. Labang kay Vice President Inday Sara. Ang may gusto lang itong mga dilawan, pinklawan, mga komunistang grupo, mga kongresista, tatakbuhaya, mga galit sa mga Duterte na sagasaan ni Tatay Digong. Grabing obsession na ho yan. Hindi na po biro, hindi na po ordinaryo ang ganyang ginagawa ng kalaban ng mga Duterte sa politika. Especially po dito sa House of Representatives, pinamunuan ni Tambaloslos, animal, laki ang tiyan. Sana mahiya ho kayo kung may mga hiya pa kayo. Kung walang mga hiya ho, ito ho talaga ang mangyayari. Congress? Quadcom? For what? Diyos ko. Ang imbestigahan ho ninyo itong kababalaghan ni George Garcia. Nung nakaraang midterm election, mas okay ho siguro yon. Imbestigahan ho ninyo itong bagong kontrobersya na kinakaharap ng Republika ng Pilipinas. Damay tayong lahat dito. Hindi lang ho ito si Bake ang pinag-uusapan. Hindi lang ho ito Marcos family ang pinag-uusapan. Hindi lang ho ito yung mga namatay na pinag-uusapan, yung mga kasama na pinag-uusapan. Kasama ka dito dahil Pilipino ka. Dahil yung nasadlak sa napakatinding issue ay yung nakaupo sa Palacio de Polvoron. Ito ay magkaugnayan di umano sa pagkapaslang, pagkamatay, pagkagorgor ni Paulo Tantuco ng Rostans doon sa Beverly Hills, Los Angeles.
na ang dahilan ay overdose ng Coca-Cola.